sa balota. Because if you wait for them to for someone to complain, baka wala po mag-complain, ma'am, kung halimbawa sa malayo mga lugar nga po. Na actually, the receipt of the certificates of candidacy for our election officers in the field are ministerial. But then again, because we already have this list from the DILG on the third termers and then the last termers, actually, we are trying to weed them out and then make the process faster because we already have the list. Right after they have filed their certificates of candidacy, we can already identify them. In fact, even the ini-empower din namin yung mga taong bayan, yung public na talagang tingnan din nila, i-forward sa amin, isabi sa amin na ito ay 3 beses na siyang nakaupo bilang punong barangay o kaya kagawad, and aside from the list, of course. Bakit po hindi automated, Ma'am Erna, ang barangay elections? Ngayon po, hindi po automated kasi there are 8 positions in the barangay, and for the budgetary aspects of things. So 2016, we hope that in the national and local elections, it will still be automated. Ito sa ating mga kabataan. Jules, unlike itong national elections, itong sa barangay elections, more than yung mga senador at mga congressman, ito talaga kung pamilya-pamilya, kung kabarkada-kabarkada. Mukhang hindi masyado nag-iisip yung mga kabataan natin kung sinong ihahalal nilang barangay leaders. Paano dapat natin maturuan sila na hindi madalanganong relationship or yung pagiging magkamag-anak o magkaibigan at sundin yung mga requirements ng trabaho at kakayahan ng mga taong maglingkod? Para sa akin kasi it's more of a challenge of consistency. Kung sobrang bigat ng inaasahan natin sa mga national or even local leaders natin on LGU level, kailangan on the same ground, same level din yung inaasahan natin on our barangay leaders. So kung ano man yung qualifications na hinahanap natin sa mga senador, sa presidente, sa mga kongresista natin, dapat yun din yung inaasahan natin sa mga barangay captain, sa mga kagawad. So, gaya nga na sinabi ng ibang nating mga tagapagsalita dito, meron tayong halos more than 1 week during the campaign para suriin talaga kung ano nga ba yung mga nararapat na qualifications na makita natin sa ating barangay leaders. And kumbaga kasi kung titingnan mo to sa categories natin sa government, it's more of kumbaga parang basic unit siya ng barangay natin. Kung lahat ng mga barangay natin ay magiging maayos, magsusunod-sunod yan, especially kung sisilipin natin on a grassroots level na lahat ng mga barangay, yung mga sistema, yung governance nila ay talagang maayos, may transparency sila and accountability, magtutuloy-tuloy na yan upwards. So, yun yung challenge yung tingin ko sa mga botante, especially sa mga kabataan na boboto ngayong darating na October 28 na as early as now, magtanong kayo, hindi yung tipong pumunta lang sila sa bahay mo, ikikiligin ka na dahil kinamayan ka. It's more of being more intelligent. Alright. Kinikilig ba ng mga kabataan? Naku, kinamayan ako ng barangay captain. Oo. Pwede ba yun? I just like to go back to what GB said, reforma at yung pagkakaroon ng control sa pondo ng barangay officials. Magkano nga ba? How much are we talking about? Director Trovella, magkano po ba ang pondo ng barangay at discretionary rin ba to katulad ng ating mga congressmen at mga local government officials? Okay. Just like any other local government unit, may sources of fund ang barangay. Pero dahil nga basic political unit ang barangay, kokonti lang ang kanyang revenue raising powers. Dahil konti lang ang kanyang revenue at saka taxing powers, natural, kumpara sa cities and municipalities, meron siyang financial constraints. Medyo lang na-highlight na akala meron siyang pork barrel, etc. etc. Pero ang katunayan, ang barangay, ang lifeblood niya, ang dependent siya sa internal revenue allotment. Yung internal and then marami sa ating barangay, close to 98% ng ating 42,000 barangay, less than 5 million. Less than 5 million ang IRA na gagastusin nila sa loob ng isang taon. Ang bukod sa internal revenue allotment, ang second na major source of income ng barangay ay yung share nila sa real property tax. Ang internal revenue allotment, ang
sigun sa pagdami ng populasyon. Mentras na lumalaki ang population, lumalaki ang kanyang IRA. Kaya nga yung barangay natin sa Caloocan, kaya malaki ang kanyang IRA, for example, ay dahil napakalaki ng kanyang populasyon. Meron tayong barangay na 200,000 ang population. So with 200,000 population, mga roughly mga 80 to 70 million ang kanyang IRA. Share sa Napakalaki IRA. nun. Malaki siya sa unang tingin, pero gagastusin mo naman to 100 to 200,000 people. May So, mga barangay po na mas malaki pa po ang kita or IRA kumpara sa ilang maliliit na Na munisipyo. munisipyo sa ibang bansa. Meron po tayong mga barangay dito sa Metro Manila, talagang napakalaki ng sweldo ng barangay captain. Ang tanong ko sa iyo, sir, magkano po ba talaga ang allowed na sweldo ng barangay captain at barangay kagawad? Okay po. Ang pondo ng barangay kasi meron niyang salary cap na hindi kesyo pagpalagay na natin ang pondo ng barangay sa Makati, napakalaki kasi ng budget ng barangay sa Makati compared sa mga barangay sa ating. Pero meron po tayong tinatawag na salary cap na hindi dapat tumaas. Yung honorarium lang po sila. Ang nakalagay sa local government code, ang minimum nilang honorarium ng punong barangay is 1,000. Samantalang ang minimum na honorarium ng sangguniang barangay members ay 600. Per day? Per month po yun. Sa loob ng isang buwan, 1,000 and then 600 for sangguniang barangay members. Minimum po yun. Minimum. Pero nilagyan ng cap para nga naman hindi maabuso na baka naman, kesyo nga mataas ang malaking pondo, baka naman yung iba ay tumanggap ng mas malaki, masyadong malaki. So ang maximum pong honorarium ng punong barangay ay hanggang equivalent to salary grade 14. Kasi kami po sa gobyerno, meron po kaming salary grade. Salary grade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So sila po, equivalent sila sa salary grade 14. Yung isa naman, equivalent to salary grade 10 maximum. So kung first class city or municipality, like Quezon City, o first class city to ang punong barangay nila hanggang 23,000 lang ang honorarium. Hindi lalagpas sa, not more than 24, 23 plus. Hindi ko alam yung masyado eksakto, pero 23 plus 1,000 yung punong barangay. And then sa sangguniang barangay members naman, hindi lalampas ng sa first class city na 17,000. So naglalaro po siya mula sa hanggang 23,000, pero on the average nationwide, meron po tayong mga 2,500, 3,000. So doon lang ang kanilang honorarium. Kaya nga kung pag tinatanong kami na kaya daw sila kumakandidato ba, dahil lang ba sa honorarium, ang sabi po namin, mukhang ang pinanghuhugutan ng ating mga barangay officials para kumandidato, mas malaki ang malasakit kaysa sa honorarium. Sana nga po, po, ganyan ang kanilang motibo sa pagtakbo. Samantala po, marami pang katanungan ng ating mga estudyante dito sa studio, kaya dumako muli tayo kay Kirby Cristobal. Maraming salamat, Cathy at Attorney Mark. Balikan lang natin yung ating mga Comart students na bisita mula sa STI College sa Novaliches. May katanungan si Monica Montemayor. Monica? Good evening po. My question is for Miss Erna. Tanong ko lang po, bilang kakandidato po dapat bilang Barangay SK Chairwoman sa aming barangay, bakit po kailangan hinayaan po nila paabutin sa punto na nakapagpa-register at nakapaghanda na po yung mga kabataan kagaya ko bago pa po nila sabihin na ipopostpone or i-abolish na po yung SK elections? Question. Actually, ang pag-postpone ng election is no longer a control of the Commission on Elections kasi nasa law po yan eh. In fact, on the part of the Commission on Elections, we have been preparing for the SK elections and the barangay elections long before. Control po yan ni G.D. Oo. Gores, ma'am. Nila. Oo po. Oo. So, pinasa na po ng Kongreso yung postponement, doon po kami tumigil. Pero hanggat wala po kaming batas na natatanggap, tuloy-tuloy po actually ang pagprepara namin sa SK elections. Kaya po nagkaroon po kami ng pagre-rehistro at saka yung sa iba pang mga preparasyon po para sa GB. sa SK elections po. GB, bakit natagalan yung pag-postpone, pag-declare? Napasubo nga, naghanda na si ma'am Tama naman yun, no? Tama naman. Bakit siya matagal? Kasi batas siya, so kailangan niyang dumaan sa legislative process, no? So
So sa House of Representatives, merong mga nagpapapostpone, sa Senado meron din nagpapapostpone, and then after nun, nag-bicameral pa. Lahat yon buwan, no? Buwan ang itinagal nun. Siyempre, sa COMELEC, yung mandato nila is to conduct peace, safe, and free elections. Siyempre, hindi sila magsasabi sa inyo na ay, iha, wag ka muna magparehistro, wag ka muna mag-file, ganyan, wag ka muna ano. Kasi merong batas na nakabinbin na nagsasabing i-conduct ang SK elections ng October 28, 2013. Pero nagkaroon nga ng bagong batas na nagsasabi na hindi postpone yan. Pero yung tanong ko lang, ilang taong ka na? 17, 16? 17. So baka kung mag-iuusad natin at maipapasa natin ang SK reform at maging 15 to 25, for example, yung age range ng SK candidates at mga SK officials, ay pwede ka pa namang tumakbo in 2 years' time. So ganun, it's a little sacrifice that we have to undergo para sa reforma sa SK. Kasi yung pag-postpone, isa siyang moratorium sa Kongreso natin. Isa siyang panawagan na meron kayong 2 taon para i-reforma yung SK na yan. At hindi dapat tumagal ng 2 taon kasi i-conduct ulit ang SK elections before February 25, 2015. O yun, pwede pa naman. Hindi ka pa naman magiging overage. GB, bakit ba kinakailangan sa iyong pananaw na palitan yung age range ng mga pwedeng tumakbo sa SK? Unang-una, dahil sa 15 to 17 years old ay hindi sila pwedeng mag-undergo ng mga contracts at partnerships kasi sila ay minor de edad. Pangalawa, we're trying to make SK more inclusive, no? To pull in more expertise na widened age range yung kailangan. So you have college students there, you have young people who are already working, NGO workers, etc., etc. Kasi yung before ito ay 15 to 23, if I'm not mistaken. So nire-revert lang actually natin sa old form niya. So we're trying to widen the age range para more expertise, mas democratic yung election kasi mas marami. Mas mahirap siyang gawing anak ni mayor system, no? Kasi mas maraming young people ang pwedeng magkaroon ng stake sa election na ito. Pag-uusapan pa natin lalo itong mga detalye itong postponement ng SK at itong SK Reform Bill at saka mga katanungan kung paano natin mas mapapaganda ang ating barangay system sa ating pagbabalik ng PTV Special Forum.